Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Isang binata, na tila dinala panandalian ng tadhana sa tuktok ng kasikatan, sapagkat sa tugatog ng kanyang kasikatan, ay biglang nawala, at maagang namaalam sa kanyang mga tagahanga. Ito ang kwento ng artistang si Ricardo Carlos Castro Yan, o mas nakilala sa kanyang screen name bilang, si Rico Yan, ay hindi lamang isang sikat na artista, kundi isang tunay na huwaran, na nananatiling buhay, sa puso ng maraming Pilipino. Ipinanganak si Rico Yan, noong March 14, 1975, sa Mandaluyong City, mula sa isang pamilyang may malalim na pinagmulan, ng serbisyo at dangal. Ang kanyang lolo, ay si General Manuel Yan Sr., dating Chief of Staff ng Sandatahang Lakas, at Embahador ng Pilipinas, sa ibang bansa. Ang kanyang lolo naman sa ina, ay si Coronel Isabelo Castro. Ang kanyang ama na si Roberto Yan Sr., ay isang negosyanteng Pilipino-Chino, at ang kanyang ina naman, ay si Teresita, Sita, Castro Yan, isang Ilocana, mula sa Lawag. Siya ay pangatlo sa apat na magkakapatid, ito ay sina Geraldine, Bobby, at Tina. Si Bobby naman, ay naging kilalang host, at mamamahayag. Lumaki si Rico na may disiplina, at pagpapahalaga sa pag-aaral. Nag-aral siya sa Xavier School para sa elementarya, nagtapos ng high school sa De La Salle Santiago Zobel, at kumuha ng marketing management, sa De La Salle University. Doon, habang nakapila sa kantina ng universidad, napansin siya ng isang talent scout, kung saan, ito ang naging simula, ng pagpasok niya sa mundong, hindi naman talaga niya pinangarap, na pasukin. Noong 1995, naging bahagi siya ng Star Circle Batch 1, na ngayon ay Star Magic, ng ABS-CBN. Bagaman naging maingat siya, at minsan ay nag-isip ng umalis na sa showbiz, dahil hindi siya gaanong sanay sa buhay na ito, hinikayat siyang manatili, dahil sa kanyang likas na kagwapuhan, at kabutihang loob. Sumikat siya ng husto, bilang si Ricky Salveron, sa seryeng Gimmick, noong 1996. Ang Boy Next Door, na tila kakilala ng bawat isa, na nagdala sa kanya ng titulong, Matinee Idol. Sumunod pa rito, ang kanyang pinakamalaking papel, bilang si Gabriel Maglayon, sa Mula sa Puso, noong 1997. Kung saan, ang kanyang papel, ay ang tapat at mapagmahal na jeepney driver, na nagturo ng pagpapakumbaba at katapatan, kasama ang kanyang magiging karelasyon sa totoong buhay, na si Claudine Barreto. Naging tanyag din sila, bilang pinakamamahal na tambalan, sa mga pelikulang, tulad ng Dahil Mahal na Mahal Kita, at Paano ang Puso Ko. At ang kanilang huling obra na, Got to Believe, noong 2002. Isang kwento ng pag-asa, na tila naging simbolo rin, ng kanyang buhay. Bukod sa pag-arte, naging host rin siya ng, Isang Linggo na po sila, at Magandang Tanghali Bayan, at nagtayo ng sariling mga negosyo, tulad ng Tequila Joe's, Orbit's Pearl Shakes, at Java Hut, bunga ng kanyang pinag-aralan, at pagsisikap. Hindi lamang siya nagpapasaya sa telebisyon, nagbigay din siya ng halaga, sa bawat kabataang Pilipino. Noong 1998, siya ang unang opisyal na tagapagsalita ng kabataan, para sa kagawaran ng edukasyon, at naglakbay siya sa buong bansa ng walang bayad, upang hikayatin ang mga bata, na mag-aral at mangarap. Itinatag niya ang Pinoyan Movement, kung saan, madalas niyang ipakita ang isang lukot na 500 piso, at itanong, gusto niyo pa ba ito? Kapag sumagot ang lahat ng, oo, sasabihin niya, ganyan din kayo. Kahit anong mangyari, hindi nababawasan ang halaga nyo.
Naging tagapagsalita rin siya ng Red Cross Pledge 25, aktibo sa pangangalaga ng kalikasan, at may lihim na pangarap, ayon sa kanyang paring tagapayo. Nais rin kanyang maging leader ng bansa balang araw, hindi para sa kapangyarihan, kundi, para maglingkod ng tapat. Sa kanyang puso, may espesyal na lugar si Claudine Barreto. Opisyal silang naging magkasintahan, noong March 4, 1998, at sinabi ni Claudine, na si Rico ang kanyang tunay na kaibigan, at tapat na kasama. Bagaman naghiwalay sila ilang linggo, bago ang kanyang pagpanaw, nanatili silang nagpapahalaga sa isa't isa. Ang huling kanta niyang kinanta noong gabi bago siya nawala, ay ang Got to Believe in Magic, ang tema ng kanilang huling pelikula, at isang awit, na para rin sa kanya. Noong Biyernes Santo, ika-29 ng Marso taong 2002, nagbakasyon si Rico Yan, kasama ang matalik na kaibigang si Dominic Ochoa, at ilang kasama sa Dos Palmas Resort, sa Palawan. Kung saan, ay siya mismo ang bumili ng tiket at nagbayad ng lahat, dahil gusto niyang makapagpahinga, at makasama ang mga taong nagmamahal sa kanya. Noong huling gabi bago siya pumanaw, ay masaya silang naghapunan, kumain ng seafoods, kumanta, at nagkwentuhan. Sinabi pa niya sa mga kaibigan, ito na ang pinakamagandang araw ng buhay ko, pwede na akong umalis. Hindi nila inakala, na ito na pala, ang kanyang huling paalam. Mga alas 9:45 ng umaga, nang hindi pa siya gumising, para sana sa nakatakdang lakad. At nang puntahan siya ng kanyang mga kaibigan, ay natagpuan siyang walang buhay, sa kanyang silid. Ang opisyal na sanhi ng kanyang pagpanaw, ay cardiac arrest, dulot ng acute hemorrhagic pancreatitis, isang malubhang karamdaman, na madalas na pagkakamalan lamang na, bangungot, ngunit isang seryosong kondisyong medikal, na hindi agad napapansin. Libu-libong tao, mula sa iba't ibang panig ng bansa, ang nagpunta sa Lasal Green Hills, upang magpaalam. Ang kanyang libing, ay isa sa pinakamaraming dinaluhan sa kasaysayan ng Pilipinas, na inihambing naman, sa libing ni dating Senador Ninoy Aquino. Nagpaulan ng puting papel at bulaklak ang mga tao, bilang pagpupugay. Inilibing siya sa Manila Memorial Park, sa Parañaque. Ngunit hindi naglaho ang kanyang liwanag. Itinatag ang Rico Yan Youth Foundation, upang ituloy ang kanyang mga advokasya. Ang pagtulong sa edukasyon, at paghubog sa kabataan. Ang kanyang mga pelikula, ay patuloy na pinapanood, ang kanyang mga payo, ay nananatiling gabay, at ang kanyang pangalan, ay naging simbolo ng isang bagay, na bihira sa mundo ng kasikatan. Ang pagiging tapat, mabuti, at tunay na Pilipino. Sa edad na 27 taong gulang lamang, ay maaga siyang namaalam sa kanyang mga tagahanga, ngunit iniwan niya ang isang kwento, na hindi kailanman malilimutan, na ang tunay na kasikatan, ay wala sa liwanag ng ilaw, kundi sa kabutihang, ibinabahagi mo sa iba.